At kapag naramdaman ang pagpapakumbaba, doon na po magsisimula, sorry, nagkamali ako. I'm so sorry sis, I'm so sorry bro. Nagkamali ako. Taas ang dalawang kamay. Pero, kapag without love, at nandun po ang pride, at lumapit ang tao na makipag-ayos, at sasabihin, sorry, pero alam mo ba, bakit ko nagawa yon? Magja-justify na kung saan in a loud voice, at nagkaroon ng misinterpretation, ano pong mangyayari? Instead na matapos, hahaba. Kaya, napakaganda na kapag ang isang bagay na nangyari sa pamilya, sa magkakapatid, sa pananampalataya, itaas lang natin ang kamay natin. Sorry, nagkamali ako, sorry. Can you forgive me? Wala ka nang sasabihin. Kasi kung sasabihin mo pa, alam mo, kaya ako nagawa yun, kasi may narinig ako, kasi ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sumagot naman yung isa. Kaya napakaganda na kapag po tayo ay nagsabi na po ang isa na sorry, panaigin na po natin ang pag-ibig na kaloob ng Diyos. Amen po? Kaya kapag po na-heal ang isang relationship at nagpatawad ang bawat isa, ano pong nangyayari? Naayos uli. Kasi po, tayo, ikaw at ako, hindi natin maipapangako sa sarili natin na hindi tayo magkamali. Sino makakapagsabi sa kanyang sarili na hindi magkakamali? Sino makakapagsabi sa kanyang sarili na hindi ka makakasakit? Amen po? Kasi minsan, tayo po na mga tao, kapag po ang ating mga dala-dala sa buhay, hindi naman po ang mga katabi natin ang problema natin, pero may personal problem po tayo at lampas tao na po yung ating mga problema. Minsan, hindi sinasadyang pagkakataon na misinterpret tayo ng katabi natin. At sa tawag dito sa hindi inaasahan, nakasakit tayo pero hindi natin alam. Kasi nga po yung strength natin ay lagpas na sa mga problemang hinaharap natin. But glory to God, ay ang Diyos ay hindi po siya nagkukulang sa atin. Bagamat lampas tao ang ating mga problema, sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay laging nandyan, nagbibigay ng solusyon, sinusustain tayo, pinagpapala tayo, pinagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya po sabihin natin, love covers, it does not destroy. Wala pong nadidestroy na relationship kapag po pag-ibig ang ating pinanaig. That's why, ngayon natin maunawaan, that's why, ang bilin po ng Panginoong Jesus sa mga disciples, mag-ibigan kayo. Malalim po yun. Kasi ang pag-ibig ay, kung babasahin natin, ang pag-ibig napakaraming meaning. Napakalawak po ng pag-ibig. In point 4, sabi, love makes you alive. Maging liwanag kapag nasa iyo ang pag-ibig ni Kristo, nagliliwanag ka. Tignan mo ang katabi mo kung nagliliwanag. Nagniningning. Praise God. Hindi po nagniningning ang mga suot niyang ginto. Hindi nagniningning dahil mamahalin ang damit, mamahalin ang mga accessories. Kung hindi nagniningning siya, kasi ang pag-ibig ni Kristo ay sumasa Kanya. Sumasa ating lahat. Praise God. Ang sabi po ng Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Praise God! Kapag po tayo ay nagniningning
po nakikita sa atin ang liwanag ng pag-ibig ni Kristo, alam ba natin na hindi na natin kayang, kahit hindi na tayo mag-preach? Ano po ang mas mahalaga? Ano ang mas gusto natin? Mag-preach with the spoken words na magaganda? O kahit hindi magsalita, nakikita sa kanyang buhay? Amen po? Alam ba natin, as disciple of Christ, kahit hindi tayo nagpipreach, kahit hindi tayo nagsasalita, yung buhay natin, nagpipreach na. Amen po? Kapag nakita sa atin ang pag-ibig, natuto tayong nagpapatawad, nandun sa atin ang pagpapakumbaba, alam ba natin, ang buhay natin, ito ay walking Bible. Mas minsan, kahit